Pinag-iingat ng ilang kongresista ang publiko laban sa pagkalat ng fake news ngayong nalalapit na ang 2025 midterm elections. Samantala, pag-e-endorso ni Vice President Sara Duterte sa ilang kandidato sa pagkasenador, may hidden agenda umano. Ayon sa ilang mambabatas, si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Mela. Joshua, nagpaalala ang ilang kongresista sa publiko na magdoble ingat laban sa mga umano'y nagpapakalat ng election disinformation, lalo na ngayong nalalapit na ang hatol ng bayan 2025. Kita mga kongresista, nasa kamay ng bawat isa ang kinabukasan ng bansa, kaya't sana'y huwag itong hayaang mauwi sa wala. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, nakakaalarma na ang pagkalat ng fake news ngayong nalalapit na ang 2025 midterm elections. Sa isang ulat ng international news agency na Reuters kamakailan, lumabas na 1/3 ng social media accounts na naglalabas ng impormasyon ukol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay pawang mga fake accounts umano. Ang masama niyan, ang kaparehong estratehiya na umano'y deliberate and organized campaign ay ginagamit din umano para magmanipula ng mga online discourse para sa nalalapit na eleksyon, base sa ulat ng Israel-based tech firm na si Braya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., kailangang maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa panlilinlang na ito na isaanyang banta sa ating demokrasya. Dagdag naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, isa na itong wake-up call para mapaigting pa ang pagsugpo sa fake news sa bansa. Sang-ayon din sa kanila ang iba pang kongresista. Napaka-alarming po niyan kasi minsan di bang sinasabi ay yung election, supposedly pantay-pantay tayong lahat kasi meron tayong tigi-isang boto. Pero with disinformation tsaka ang patuloy na pag-iral ng mga troll farms, pinapakita nito na hindi pa rin naman pala ganun kapatas ang eleksyon as a playing field, nadidistort niya ang demokrasya. Salot, no? Lason sa demokrasya ang mga troll farms na yan, nagpapakalat ng disinformation. Kaya dapat lang talaga ay masugpo yan. Yung threat level, sabi ko, threat level na nakakaalarma po, kasi ginagawa na po nila na ginagawa na po nila na armas tong fake news, ginagamit po nila sa pang-impluwensya ng voters, sa pang-sway ng voters, at minsan nga nagkakos na ng tension sa fear. So dito po pumapasok yung sa TRICOM natin. Ang bright side lang po, nakakuha po tayo ng commitment from Meta, saka mga ibang social media platforms na parang naiintindihan po nila yung ginagawa ng TRICOM, at pag nagkaroon po ng regulatory committee or commission, tutulong po sila sa ating pinaglalaban. Samantala, kaugnay pa rin sa eleksyon at patungkol naman sa pag-endorso ni Vice President Sara Duterte ng ilang kandidato sa pagkasenador, naniniwala ang ilang kongresista na ginagamit umano itong pagkakataon ng Vice Presidente para makalikom ng suporta para sa impeachment trial sa kanya. Para kay Congressman Ortega, kumpiyansa naman siyang mananatiling neutral ang mga uupo ritong senator judges at malakas naman daw ang mga hawak na ebidensya ng Kamara, kaya't inaasahan nilang pabor sa kanila ang impeachment court sa hinaharap. Well, definitely malakas po yung mga ebidensya kasi nga nakita na po natin yan during the hearings po ng GoodGov, no? Saka ng mga nakarang briefings, saka during the budget. Pero sabi ko nga po, hindi mo maiiwas na isipin na baka mabigyan po ng impluwensya at magkaroon po ng impluwensya seeing lalo kung meron silang mapanalo o madagdagan ng suporta dahil sa endorsement nila. Pero sa akin naman po, ang obligasyon ng mga senator judges sa taong bayan, hindi po sa nag-iisang tao lang o politiko. Ang accountability nila sa taong bayan. At makikita to ng buong Pilipinas during the impeachment kung paano po nila i-handle itong mga ganitong proceedings natin.
Joshua, sa isang pahayag naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, sinabi niya na karapatan naman ng Vice Presidente na mag-endorso ng sino mang kandidato. Pero ang sinasabi nga niya, talagang sa ating mga kababayan talagang magmasid at mag-observe talaga sa mga motibo at maaaring maging posibleng epekto ng mga hakbang na ito ng mga politiko. At yun nga, dito sa nalalapit na hatol ng Bayan 2025, ang patuloy na paalala ng ating mga kongresista sa ating mga botante ay piliin ang pinakamainam at pinakaresponsableng kandidato na tutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras.